And hello guys, welcome back dito sa ating YouTube channel. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome back to Chloe TV. So ngayon guys, bibigyan natin ng reaction itong in-upload ni Melbs Castle guys. So please don't forget to subscribe to Melbs Castle sa mga or more updates sa mga nangyayari dyan sa ating West Philippine Sea. So huwag kalimutan mag-subscribe. And kung gusto niyo ng ganitong klaseng content guys, so please don't forget to subscribe to my channel. Pwede rin kayo mag-comment, like, and share itong video na to. So ngayon, bibigyan natin ng reaction itong in-upload niya nung iyak China. Nagpanic daw. Takbo, dalawang China warship, sabing EFE ship Browner. Takot naman China sa atin. So sana nga talagang matakot itong China sa atin. No? So napakabuli na ng China sa atin guys. So ngayon panonoodin natin itong in-upload ni Melbs Castle kung totoo ba to. So nangyari to, I think ibinalita to sa National TV on April 9, 2024. So let's go, panoorin na natin kung ano yung mangyayari. Naman to, ni walang kakampi o sumusuporta man lang na ni isang bansa. Lunsad-lunsad pa kayo ng sarili nyong. Sa tingin ko yung kakampi ng China is yung mga ano yan, yung mga diktador rin na mga country like Russia, tapos North Korea, di ba yun yung mga diktador ng mga country? Philippine News Agency, no? China holds drill on South China Sea in response to four-nation exercise. So, ayan, meron palang ginagawa nalubong ang ating pwersa exercise sa South China Sea. Dalawang Chinese warship daw kasi ang tila ipinadala ng China para manggulo. Pero ano nangyari? Wala. Ngangalang sila. Ni hindi man lang daw. Bahagang buntot ng China guys. Buti nga sa inyo kasi napakabuli nyo. Di porket maliit na country kami, dapat binubuli nyo lang ng ganon. Di yun. Lumapit ang pwersa ng Chinese sa Pilipinas na nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Ganyan ang China. Malakas lang sa Philippine Coast Guard ang kaharap. Matatapang lang pang mangisda ang din nila. So itong China talaga guys, no, yung punto lang talaga na dito is takutin yung mga ano natin, yung Coast Guard natin. Pero hindi naman pala uobra pag meron na tayong mga Navy ships na ito kasama. I-block or hadlangan yung ginagawa nating mga exercises. Tuloy-tuloy naging successful yung ating multinational maritime cooperative activity. We were able to achieve all the objectives that we have set forth. Napakagandang moves ni President Bongbong Marcos dito guys, no, kasi alam na hindi talaga natin kakayanin mag-isa. So buti na lang talaga meron tayong mga kasaping nation, kasaping bansa. So napakagandang napakagandang moves para sa atin kahit paano hindi na tayo basta-basta mabubuli. Inanunsyo ng Chinese Foreign Ministry na sasabayan nila ang Quad Maritime Exercises, di ba? Pero peke raw yan, sabi na mismo ni EFE Chief Romeo Browner. Walang military exercises. May pagka-inggitero din kasi ito China eh. Talagang ayaw magpalamang. Na isinagawa ang China. So ano yung pinagsasabing China ng military drill? Fake news, pananakot lang ganon. So peke pala tong inirelease na bidyong pagpapasabog pa ng kanyon. Grabe ka na China. Sobrang laking kahihiyan naman yan China. We were conducting our own exercises in the West Philippine Sea. We only monitored the presence of two PLA Navy ships. Nating pag-monitor dun sa area, wala naman pong ganung nangyari. Wala naman ginawang mga combat patrol or mga exercises. Mariin ngang kinundina ng China ang MMCA. Pero unang-una, ba't magagalit ang mga Chinese dito? Sa Exclusive Economic Zone naman to isinagawa ng Pilipinas. At hindi sa... Tama nga naman, bakit magagalit yung China kung sa loob ng EEZ mismo sa ating bansa ginawa yung exercise, di ba? So anong karapatan nila na magalit sa atin kung yung ginawa natin is just to protect yung sa nasasabupan natin. So labas na sila doon. Kung ano yung gusto nilang gawin sa
easy nila. So sa kanila na yun, wala na sa pakialam dito sa atin kung ano yung gustong gawin natin. Wala ata talagang utak ang mga Chinese. Magalit kayo kung sa teritoryo ng China to isinagawa. Pambabatikos yan ni spokesperson Malaya kay spokesperson Mao Ning. Kung ginawa natin yung ating maritime patrol or yung ating MCA outside of our EEC, no? Or lumapit-lapit tayo sa mainland China or sa loob ng EEC ng China, pwede nilang sabihin they're messing up the situation, that we are messing up the situation. Pero given na nandito lang naman tayo sa teritoryo natin at ang ginagawa naman natin ay hindi naman provocative in the sense na hindi naman, it is not meant to counter any movement from their side, hindi namin maintindihan kung saan nanggagaling yung ganong klaseng reaksyon. Ipapasarado na nga ang Chinese Embassy. Kasi itong China guys, talagang napaka-pabiktim itong China na to. Napaka-mahilig magmanipula. Kumbaga, kaya ayan, kinarma na tuloy sila. Sana nga mangyari na itong matapos yung kaguluhan dyan sa South China Sea, sa West Philippine Sea. Bakit kaya hindi kaya itong gawin ng mga Chinese? Siguro dahil wala daw respeto ang mga nakaupo sa gobyerno nila. Mensahe ng Department of National Defense sa China, kung totoong gusto ng China ng walang gulo, mauna kayong irespeto ang karapatan ng Pilipinas. To do here is to uphold the freedom of navigation and overflight. And we wanted to stress in the MCA the respect for our maritime rights under international law, namely UNCLOS. We want to send a clear message. Ang problema kasi dyan sa China na yan, kahit ilang beses na tayong manalo dyan sa international law, ayaw pa rin nilang sundin. So, ewan ko kung ano talaga yung pinaglalaban itong China na to, no? Kung ano yung feeling ko may ano talaga sila, may ipinagmamalaki. Bakit ayaw nilang sundin itong mando ng the unity and international law of our nations. Pag tunay kang Pilipino at hindi ka bayaran ng Chinese, pabor kang labanan natin ang China. Pero kung pro-China ka, simulan mo nang lumayas sa aming bansa. Kayo sa tingin nyo, totoo kaya ang nilalabas na video ng Chinese military exercises daw? O peke talaga to? I-komento sa baba ang yung salobin. Itong China kasi ito yung talagang nagpalala dyan sa sitwasyon na yan eh. Gusto talaga nilang angkinin kahit hindi naman sa kanila. So yun yung problema dyan sa China. And good thing guys no, na may mga kakampi tayo dito kasi di naman talaga natin kaya itong China na to. Pero napakalaking bagay, napakalaking tulong itong ginawa ng ibang bansa natin sa atin. Ito Australia, Japan at US. So yun lang po guys, maraming salamat sa panonood dito. Please don't forget to subscribe and comment down below.